Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo na ako ang maging facilitator ng iyong gawain. Nawa sa pagkakataong ito, ang mga kapatid kong nilikom mo at inakay mo upang makipagtipan sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ay ganap makasuri, makatanggap, makapagsuko upang tuwiran nilang madama kung sino ka, ano ka, at paano ka kumilos sa bawat isa bilang buhay na Diyos na aming tinatawagan, pinaglilingkuran, at sa amin ay tuwiran nagmamahal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Parang iilan lang tayo, ano? Subalit, mapalad po kayo sapagkat alam ko po yung ibabahagi po ng ating Panginoon sa araw na ito ay magiging kapakipakinabang sa bawat isa. At yamang mahaba-haba ang oras na ibinigay ng ating Panginoon, ito po ay mahabang talakayan. Amen? Gusto ko po kasi bilang facilitator at gusto ng ating Panginoon, hindi natin basta ibaliwala kung ano yung mga natututunan natin sa dahong ito. Amen? Kaya nawalang pinagkaiba sa isang pag-aaral na mayroon silang tinatawag na yung first periodical test, second periodical test, third periodical test, at may final. Amen? Kung doon sa dalawa na yon ay ikaw ay pasang-awa lang, maaaring may pagkakataon pa para ikaw ay pumasa. Makakabawi ka sa pangatlo. Amen? Subalit kung doon sa pangatlo ay bubagsak ka pa rin hanggang sa final, sigurado bagsak ka. Wala nang pasang-awa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito po yung masyado kong tinutukan ng pagninilay. Nasabi ko nga ako pala ang facilitator kagabi. Subalit, ano ang aking ibibigay na tema sa aking mga kapatid? At purihin ang Ama, sapagkat nagkaroon ako ng idea na binasa ko po yung post ni Mami Beth ngayong umaga, yung tungkol po sa mga materialistic na mga tao. Mami Beth, nakikinig po kayo? Doon po ako nagkaroon ng pagninilay na hanggang nabuo nung ako po ay naliligo. Sabi ko, Ama, ano bang ibabahagi ko sa mga kapatid ko na kapakipakinabang upang matumbok kung ano yung gusto mo? Buhay po ba ang Diyos? At alam ko po sa pagkakataong ito, napakalaki po ng respeto at pagtitiwala ko po sa ating Mami Beth bilang naging director po ng isang eskwelahan. Nasabi nga ang magiging tema ko po sa inyo ngayon ay evaluation. Yung evaluation po na yon, sa aking kaalaman lang bilang pagkatao, alam ko po yun ay isang uri ng pagsusuri na ginagamit ng mga guro, ng mga prinsipal, ng mga matataas na antas eskwelahan. At kung sa ginto naman, ito po yung pagsusuri na i-appraise natin kung nasaan na kayo, kung anong uri na ng ginto ang taglay nyo sa pakikinig nyo sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Mahirap ba yon? Hindi palagay ko hindi mahirap. Kung mahirap man, matutumbok po natin yung gusto ng Diyos na sapagkat ilang araw na pinag-usapan po natin ang kaukulang paghanga natin sa ating Pope, sa ating Papa, na maaaring sabihin natin na maaari nating maging salamin at idolo ng ating buhay. Subalit hindi sapat na ikaw ay humanga lang. Amen? Sa isang tao na hinahangaan mo, sigurado mayroon nakapaloob doon bakit ka humanga sa kanya. Hindi lang sa panlabas na kaanyuan. Amen? At ganoon din sa ating Diyos. Nasabi ko nga, Ama, medyo madugo itong tema na to, subalit kailangan upang makapagsuri po tayo. Amen? Hindi ko karapatan na mangaral, subalit ito po ay isa sa mga sangkap. Bakit kami mga hinirang, mga alagad, ay patuloy na nagsusumakit, na maabot ang antas na gusto ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya sa pagkakataong ito, gusto ko po ibigay sa inyo si Mami Beth na napakalawak ng karunungan niya bilang pantao, nakaloob sa kanya, at karunungan na mula sa Ama kung paano siya po ang pinahintulutan na magtala ng libro niya sa pili ng Espiritong Banal at ang mga libro pang daratal sa panahon ng Espiritu. Kaya sa pagkakataong ito, nawa, makuha niyo po sapagkat ito na po yung takda Takda na talaga ito, Mami Beth Ito na po yung takda upang hindi po natin mabaliwala yung kaloob ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Maging tayo, hindi man tayo alagad, kung tayo man ay pasyente, tagasunod, lahat po yun may kaukulan
upang matumbok natin. Bakit ko ba ito dinaranas? Bakit kailangan ako mahirapan? Bakit ba ako may karamdaman? Sino na ba ako sa pananaw ng Diyos? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang ganda, no? Kaya salamat sa Ama, pagkakataon na ibibigay ko po sa inyo upang makapagsuri ang bawat isa para hindi po masayang sapagkat useless po ang ating pagtungo sa dakong ito kung gagawin lang natin biro o dili kaya ay pumasok sa isang tenga, lumabas dito at pagdakay lumisan tayo, nalimutan na natin. Para lang tayo nanood ng sine, hindi tama. Kaya sa pagkakataong ito, ibinigay-bagay ko po sa inyo ang aming Mami Beth. Salamat po aming dakilang Ama. Gabayan niyo po ako upang maipaliwanag ng maayos ang temang ibinigay ng ating facilitator sa araw na ito. Lubha pong medyo may kahirapan sapagkat ito na po yung pagtataya kung ano na nga po ba ang nararating natin as far as our spiritual life is concerned. Kaya Ama, sa tulong ninyo at sa talinong ipahihiram ninyo, nawa po ay bahaginan nyo ako kahit kapranting upang magabayan ang pagninilay ng mga anak mo na inakay sa banal na lugar na ito sa natatanging araw na ito. Amen. Evaluation, yun nga po, naipaliwanag po ni Mother na yung iba-ibang terms na po pwede nating iangkop sa salitang evaluation. Sa wikang Tagalog, ito po ay pagtataya. Naku, lalong humihirap. Pagtataya, pagtatasa. Pwede din nating sabihin na tama po siya, yung appraisal. Appraisal natin sa ating spiritual life. At upang higit po ninyong maunawaan, ilalagay po muna natin sa level ng pang-daigdig o pang-sanlibutan. Tama po, ang bawat guro, kailangan ma-appraise nila ng tama ang bawat estudyante kung ito ay natututo sa bawat araw na sila ay pumapasok sa paaralan. Amen po ba? At ang mga guro, mayroong dalawang paraan ng pag-a-appraise upang makita kung yung bawat mag-aaral ay natuto o hindi. Meron pong tinatawag na written examination. First long test, first periodical test. Pag bumagsak ka, may chance ka pa dahil may second long test, may second periodical test, hanggang fourth long test, saka yung final examination. Yung pong final examination, yun na po yung pinakapinali. Ibig sabihin, kung bagsak ka, bagsak ka. Kung pasado ka, congratulations dahil nakapasa ka. So po pwede po yung i-written. Pwede din pong performance na sa halip na i-measure kung ano yung natutunan mo, kung ano naman yung kaya mong gawin. Kung natutunan mo ay pwede mong isagawa. Yun po yung tinatawag na performance test. So po pwedeng written test, po pwedeng performance test. Ngayon po, ang mga guro, ganun din. Dumadaan din sila sa process of evaluation para malaman at the end kung sila ba ay i-re-rehire pa o tsutsugiin na. Kaya meron din pong instrumentong ginagamit para ma-appraise ang performance ng teacher sa loob ng isang taon. Isa po dito, as far as I can remember, yung mga requirements ba na isasubmit ba on time? Nagpapas ba ng lesson plan on time? Nagpapas ba ng test questions on time? Wala po itong bearing sa buhay ninyo. Baka sabihin nyo, ano ba naman si Tita Beth? Ano ba naman ang kinalaman namin? Doon din naman kami mga guro. Pinaliliwanag ko lang para po makakonect tayo kung ano ba talaga ang kahulugan ng evaluation. So marami pong ikino-consider. Yung teacher, papasukin ng principal, habang nagtuturo, i-observe siya, at titingnan yung kanyang pamamaraan ng pagtuturo, at titingnan kung siya ay nasa below average, average level, above average, or excellent level. So nakikita po yan ayon po sa ginagawa ng guro sa paaralan. Mga kapatid,
lahat ng binanggit ko ay appraisal or evaluation or pagtataya ayon sa pamantayan ng tao. Amen. How sure are we na yung pamantayang ginagawa mo ay angkop do sa taong ine-evaluate mo? Kasi merong iba, pipikit lang sila, walang instrumento para ma-evaluate. Itong batang si Josephine, nung birthday ko, niregaluhan ako ng cellphone. Binlow out ako, nagpunta kami sa Jerry's Grill. Kaya bibigyan ko siya ng mataas na marka. Mali. Yun po yung sinasabing, yung evaluation mo ay subjective. Bakit subjective? Kasi binabase mo lang ayon sa damdamin mo, sa nakuha mo, sa pabor na ginawa ng bata at nung magulang sa'yo. So in other words, yung ganitong klase ng evaluation, hindi siya reliable. Dapat, meron talagang mga pinagbabasihan. Say for example, gusto nating ma-evaluate, how far am I now as long as my spirituality is concerned? Gaano na ako? Ano na ako as far as my spiritualidad is concerned? Bilang tao, maaari tayong mag-evaluate sa sarili natin. Spiritually, malaki na yung pinagbago ko. Sa palagay mo. Sa scale na 1 to 5, pwede ko nang i-rate ng 4 yung sarili ko. Sa palagay mo. Subalit, sa pamantayan o sa pamantayan ng Ama, yung 4 sa'yo, baka 2, 1 daw kay God. Posibleng mangyari yon. Sapagkat walang ibang nakakakilala sa atin, kabuuan ng ating pagkatao, nilalaman ng ating puso at pag-iisip, kundi ang Panginoon lamang. Amen po ba yon? Kaya, ikaw po, wala po kayong karapatang i-evaluate ninyo ako. Dahil hindi kayo Diyos. Hindi mo alam kung ano ang nasa puso at damdamin ko. So, konekta natin. Ang ibig palang sabihin, bilang tao, wala tayong karapatang humusga sa ating kapwa. Amen? Sapagkat ang mabuti sa iyo, maaring hindi mabuti sa kanya. Ang mabuti sa kanilang dalawa, maaring hindi mabuti sa kanila. Ang mabuti sa inyong lahat, maaring hindi mabuti sa Panginoon. Amen po ba? Tumutulong ako, mabait yan, mabait si Mami Beth, mabait yan, kasi bla 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 yan. Mabait, anong malay nyo? Kaya ako ginagawa iyon, kakandidato akong kapitana, gusto ko lang iboto ninyo ako, hindi ba? Pero hindi po ako kakandidato. Halimbawa lang po iyon. Kaya hindi natin maaaring gamitin ang pamantayan ng tao sapagkat ang Diyos ay may sariling pamantayan. Subalit, kung tayo ay magkakaroon ng malalim na refleksyon sa ating sarili, maaari din naman nating matayaan ang ating sarili sapagkat kilala natin ang ating sarili. Amen? Ako po, kilala ko yung sarili ko, kilalang kilala ko. Sa dating buhay, talagang nasabi ko na sa inyo, ang tapang-tapang ko. Ako yung tipo ng tao na talagang no retreat, no surrender. Pag ako'y sinaktan mo, sigurado gaganti ako sa'yo. Ganon ang ugali ko sa dating buhay ko. Subalit nang ako'y makarating dito, unti-unti akong binago ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na aral na pinakinggan ko, pinasok sa kaisipan ko, at pinagsumikapan kong isabuhay. Kaya siguro, yung rating ko noon na negative 1, negative 1 ang rating ko noon sa Panginoon. Sa unang taon, naging positive 1. Sumunod na taon, tumaas ng bahagya. Sumunod na taon, tumaas uli. Kasi nakakahiya naman kay God, di ba? Na nagtatagal ka dito, yung rating mo, mababa pa din. Or in other words, hambing ko din, nagpunta ka dito na ang level ng isip mo ay level ng junior kinder. Nakakahiya naman kay God na after 5 years,
ang level ng spirituality mo ay pang-kinder pa din? Nakakahiya naman po siguro sa kanya. So anong ibig kong sabihin? Nawa, mga kapatid, sa araw-araw na kayo ay nandito, nagbibigay kayo ng oras, dapat dami niyong labahin, pero dito kayo nagpupunta. Kasi meron kayong napapala. Gusto ninyong tumaas ang rating ninyo spiritually. Kaya kayo ay nagtitiyaga. Kaya nakakalumbay naman sa Panginoon. After 5 years, ang level mo, pang-junior kinder pa din. Dapat after 5 years, ang level mo, pang-grade 4 na. O kung past learner ka, ang level mo, pang-grade 5 na. Nakakahiya naman na naka5 taong ka na eh. Dapat ang level mo, nandoon na eh. Napunta ka pa sa level ng nursery. Nakakahiya naman yon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kayo mismo, pwede kayong magtaya sa sarili ninyo. Pwede nyong i-assess ang sarili ninyo. Ayon sa aking damdamin hindi ayon sa aking nalalaman. Pwede din, ayon sa aking damdamin at nalalaman, ang spirituality ko, kung na sa level hambing sa baso, ay sayad lamang dun sa kanyang puwit, araw-araw na tayo nagpupunta dito, tumataas ang antas. Sa ganong kaparaanan, malulugod ang ating Panginoon. Sapagkat ang inyong pagbabata ay hindi nasasayang. Ngayon, ano po yung mga tinatawag na indikasyon or indicators na talagang nag-grow ka na spiritually? Sa eskwelahan po kasi sa mga kumpanya bago mo ma-evaluate ang isang personnel mo, dapat may mga indicators ka. Na yung mga indicators na yon, nakikita mo sa kanya. Magbibigay po ako ng ilan. Sa dating buhay, ako'y mapanghusga. Lahat ng tao sa bakura namin, nahuhusgahan ko. Nang makadalawang buwan ako sa pagpunta sa dambana, kung 15 yung tao sa bakura namin na hinuhusgahan ko, after 2 months, 10 na lang yung nahuhusgahan ko. Pero meron pa din. Hanggang sa dumating yung mga araw, wala na sa'yo ang gawang panghusga. Ibig sabihin, ang level ng spirituality mo ay tumataas. So yan po yung mga indikasyon. Another indicator, sa dati, masyado akong tsismosa. Lahat ng nagaganap sa kapaligiran ko, pinapakialaman ko. Pati yung away ng mag-asawa na hindi ko pwedeng pakialaman, nakikisaw-saw pa rin ako. Ano ang level ng spirituality mo? Pasado kaya kay God yun? Hindi po. Subalit nang makarating ka dito, nabago ang antas ng level ng spirituality mo kasi nakapakinig ka na ng mga aral. Ngayon, magkwentuhan man sila at dumaan ka, wala ka nang pakialam. Ibig sabihin, merong nababago. Mga kapatid, ilan lamang yan sa mga halimbawa na sinabi ko. Ang ating banal na kasulatan, ang Holy Bible, ay punong-puno ng mga kautusan kung ano ang dapat at hindi dapat sa mata ng ating Panginoon. Sana po, sa bawat araw na kayo nandito, yung mga indicators na yan, unti-unti ninyong nauunawaan at mai-apply sa inyong buhay upang ang inyong spirituality ay yumabong. Yumabong, yan po yung ating objective na dapat pagpunta natin dito sa bawat araw, yumayabong ang ating spiritual life. Bakit? Meron tayong mithiin meron tayong goal, meron tayong objective kung bakit gusto nating lumago ang spiritual life natin. Ano ang objective natin? Sa huling sandali ng ating buhay, sasalubungin tayo ni Divine Mercy patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bawat gabi, bago tayo matulog, huwag nating gawin itong taunan, yung pag-appraise, yung pag-evaluate. Dapat po, bago tayo matulog, mag-appraise na tayo. Yan po yung tinatawag nila na examination of conscience.
Mag-appraise na tayo sa ating sarili sa buong maghapon. Ano yung mga ginawa ko na naging kalugod-lugod sa Ama? Sa buong maghapon, ano-ano yung ginawa kong hindi naging kalugod-lugod sa Kanya? Kung ito hindi naging kalugod-lugod sa Kanya, bukas, ano ang gagawin ko para higit akong maging kalugod-lugod sa Kanya? Naging malinaw po ba? Okay po, salamat po. So, simulan na po ninyo. Hindi ko po alam kung sinong tatawagin ng banal na espiritu sa katauhan ni Mother. Kaya ngayon pa lang, mag-isip na kayo. Paano ko i-appraise yung sarili ko as far as my spiritual life is concerned? In the scale of 1 to 5, ano yung rating? Sabi ni God, below 3, bagsak. Bagsak daw po ang below 3. Kaya as much as possible, maging objective natin bawat araw, mabago. Tumaas ang rating natin as far as our spiritual life is concerned. Magandang umaga po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po, napakalinaw ng paliwanag. Tumbok na tumbok po ni Mami Beth kung ano yung nais ipahiwatig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Na kung inyo pong pinagnilayan, inunan niya po yung kaukulang pantao. At sa panahon po nung huli na po, yun na po talaga yung tumbok na gusto ko pong ipaabot sa inyo. Lumalago ka ba? Ayan po ang pagninilay ha. Lumalago ka ba? Sino ka na ba sa oras na ito upang sa takdang panahon ng ating buhay ay may maisulit tayo sa Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po na napahayag ni Mami Beth na kung atin pong pinagnilayan, sabi nga may mga indicators po, ano? Alam niyo po, isang napakabilis na pag-evaluate sa sarili, yung may kaagad test si God para sa'yo. Ano yon? Kaya wag po kayong magagalit sa mga kapwa nyo na sinusubukan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sila po, siyempre po, susubukin po ni kalaban ang karunungan ay binaba ng Diyos kung tinanggap nyo. Kaya sa oras, halimbawa po, ako po ay suplada. Sa oras na yun ay may mas suplada pa sa akin, pumatol ba ako? Hindi ako pumasa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya pasalamatan po natin yung mga ginagamit ng demonyo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat masakit man pakinggan, subalit sadyang nagagamit sila. Sapagkat ang nilalapitan po nila ay ang mga lingkod ng Diyos, ang tumanggap sa Diyos, ang nagpapakatotoo sa Diyos upang matest kung ano nang tinanggap mo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bago po yung ibinigay po ni Mami Beth sa inyo na kapahayagan, mag-isip na daw po kayo at magsuri sa loob ng 5 minuto. Kaya habang kayo po ay pikit at matama na ini-evaluate ang inyong mga sarili, tatawagan ko po si kapatid na Myrna upang handugan naman tayo ng awitin. Purihin at dakilain ng Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po sa napakagandang temang kaloob mo. Para po tayong, sabi ko kay Mami, para tayong may retreat. Ano po? Doon sa mga ipinahayag ni Mami Beth, 10 nung isinusog ni Mother Marisa, sabi ko nga, pwede ko nang, kasi ako'y tinawag upang umawit, maaari ko nang ihayag sa inyo na doon sa mga tinura na yon, yung mga indicators na yon, patuloy ko nang pagnanasahang payabungin yung mga nababago sa akin. Ano po? Subalit doon sa isang tinumbok ni Mother, totoo po yun. Kanina habang nasa CR ako, naririnig siguro ako nung kabiyak ng puso ko, na kung loloobin na ako'y tawagin, sabi ko po, hindi ko alam bakit dumaan sa isip ko tong awiting sino ako. Ayan, nandyan po ang kabiyak ng puso habang daan ay inaawit ko. At habang nagpaplano ang banal na espiritu sa katauhan ni Mother upang tawagin si Mami Betchico, naku, sabi ko, Mami, mahirap-hirap yan. Parang, kaya kong ipahayag, pero ang puso ko ay gustong umawit. Parang ang hirap ang kupa ng awit. Sabi ko, ano kaya, Mi, sino ako? Ayan, okay yan, sabi niya. Di po ba? So ngayon, sa kaprasong pagbabahagi ko, sino ako? Sino tayo?
kung yung ating pahiram na buhay ng Panginoon sa atin ay hindi natin maipapaganap dun sa mga indicators na sinambit ni Mami Beth na yon, hindi natin mapayayabong yung ating pagbabago. Kaya gawin nating maging marapat na patuloy na maging kapakinabangan sa atin yung pahiram na buhay ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, pakinggan po ninyo ang awiting ito habang nag-iisip po kayo kung sino po ang susunod na tatawagin ng Banal na Espiritu. Namnamin po ninyo ang awiting ito. Para po sa ating mga sarili, salamat po, Ama. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig? Sino nagmamahal? Kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay ko, handog ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig at sino nagmamahal? Kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog. Diyos, kundi ako nagmamahal, sino ako? Kundi ako nagmamahal.
you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakataas po ng awit. Ano po? Walang pinagkaiba. Ganun ba ang antas ng appraisal ni God sa ating lahat? Kailangan mong abutin upang makatapos ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya sa pagkakataong ito, tatawagan ko po ang isang tagasunod. Siya po ay kahanga-hanga na tagasunod. Sapagkat sa dakong ito, kung paano niya naramdaman ang tunay at tapat na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, batid ko po na sa pagkakataong ito ay nakapag-evaluate na rin po siya. Ano ang pagkakaiba? Kaya tinatawagan ko po si kapatid ng Marcos. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Maganda po, medyo nagkasupresahan po ng konti ngayon dahil nauna po akong tinawagan ni Mami. Ang ating pong tema ay evaluation. Kung sa akin pong paligay ko po, negative 0 ko. Pero hello. 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 At dahil po sa pagkakataong ito, hello, ay nais ko lang pong balikan yung aking pong nakaraan buhay nung nasa lungsod pa ako na magulong lungsod ng Maynila. Ako po dati po noon, wala po akong din pakialam sa mundo. Nakisama po ako sa mabuti, magulo, mga tao na hindi nga kahanga-hanga, mga taong may talino at mga taong makasanlibutan. At dahil po doon, naramdaman ko at nalaman ko kung saan ako dapat lumugar. At napasok din po ako bilang isa sa kongregasyon ng Manila, bilang isang born-again Christian. At doon po ako unang nabuksan. At dahil po doon, nalaman ko yung lahat ng mga bagay kung saan ako dapat lumugar. At sa hindi po inaasahang pangyayari mula po nung ako'y dumating dito sa atin, ay binigyan po ako ng isang kadahilanan ng ating Diyos na buhay na para po siguro ako'y makatungo at hiyati dito sa lugar na ito. Dahil po sa pagkakataong iyon, nabuksan po ang aking puso at isipan dahil sa ating minamahal na Apo Kunching na binibigay niya sa akin, sa atin sa araw-araw na mga biyayang pagkain ng banal na salita. At doon po, dati po na makikisama ako sa mga loko, dito ko po natunghayan na ako po ay hindi ko kailangan makisama. At nakisama man ako, hindi po makisama kundi makisama. Makikisama lang po ako, hindi makisama. Kung may kalukuhan man po yung mga nakilala ko at nakahulubilong tao, nakisama lang po ako, hindi ako nakisama. At doon po sa mga bagay na para sa akin, dahil ako po talagang nag-backslide ng mga nakaraan sa buhay ko, hindi ko alam kung bakit at paano nawala na naman ako sa linya ng Panginoon. Hindi ko na po inisip na magpasalamat man lamang sa Kanya. Pero nung po ako'y napadako dito, muli po lumalim at nabuksan ng aking puso. Dahil po sa paniniwala kong ang bagay pong ito ay nasa hangganan na ng buhay natin. Kaya po, nais ko po sanang samantalahin yung mga bagay na ito na kung baga sa hindi ko po kaya talagang i-evaluate yung sarili ko kung may mabuti o masama akong
nagawa. Dahil yung mabuti ko pang nagawa, palagi ko po natatakpan din ng kasamaan. Kaya po, kumbaga sa eka nga, ililibil ko, ako yung ina-evaluate ko yung sarili ko, mas marami po yung masama kong nagawa kaysa sa mabuti. Kaya po yung mga bagay na ito, mapakahirap po talagang evaluate. Siguro po, ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan akong panig. Kung talagang ako nasa negative zero. Pero daman-dama ko po na matungo ako rito na mayroong pagbabago na nagaganap sa buhay ko. At yun nga po, ng mga nakaraan pong araw, tulad po nung bakasyon ng Christmas, mahaba-haba pong bakasyon yon. Marami po akong pinuntahan ng mga kamag-anak na may mga pagtitipon, mga reunion. At doon po nakakita ko sa mga pulutong, mayroon pong mga pulutong na ang pinag-uusapan ng ibang tao. Wika nga po ay chismis na maaaring sabihin natin. At yung iba naman po ay nagsusumbatan na hindi natin alam kung ano yung pinagsusumbatan nila, pataasan. Kaya po nagkaroon po ako ng mithiin sa sarili ko na nung umuwi ako ng bahay ay gumawa po ako ng konting awit. At dito po, payahayag ko po sa inyo kung paano. Pasensya na ho kayo, hindi ako singer. Magulong ating paligid, parang walang katapusan. Maraming tiwaling ugali, ang iyong masasaksihan. Sumbatan at pataasan, chismisan kaliwat kanan. Ganyan ang uri ng buhay sa mundong makasalanan. Pilitin mo mang akayin sa matuwid na landasin. Tutol ang puso't damdamin, di kanila pinapansin. Perlas man ang iyong isabog, niyuyurakan lamang din at di niya pakikinggan kahit na sino ka man. Ano kaya ang iyong buhay? Ito pa ba'y mahalaga? Wala kang katahimikan, isipan mo ay balisa. Mapalad ka o kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Mayroon sa iyong nagmamahal, ang Diyos na nagbigay buhay. Hindi nalalayo sa iyo ang awiting ito. Marami sa atin nabubuhay na tulad mo. Di makita, di marinig ang tunay at totoo. Patungo sa tamang landas ng kaligtasan mo. Di makita, di marinig ang tunay at totoo. Patungo sa tamang landas ng kaligtasan mo. Salamat po. At meron po akong iiwanan sa inyo na isang verse sa Kawikaan 30, verse 12. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit wala namang silang kasindumi. Salamat po. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nagsuri po ba kayo sa mga nagaganap sa oras na ito? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Binigyan po ng kaukulang kapahayagan kung paano ipinaliwanag ni Mama Bebet ang mundo ng tao, ang dapat ay para sa Diyos. At kung paano inawit ni kapatid na Merna, sino ako? Ayun, pinakilala na po ni kapatid na Marcos kung sino ang tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po,
yung mga ganyang kaganapan, kung atin pong pag-uugnayin, hindi po yan gawa ng tao. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, kung paanong nilalayo ng ating Diyos na tayo maging kalugod-lugod sa kanyang pananaw, umpisahan na po natin. Amen? Upang sa gayon, kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay tunay na kinalugdan, ginagamit araw-araw upang maglinang ng ating mga puso, ng ating isip, naway makapunla ng mainam na binhi sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Siyempre po, hindi tayo masyasyahan kung ipupunla lang. Dahil minsan, ang buto, kapag ipinunla mo, hindi rin ito minsan tumutubo at bihira lang yung tumutubo na maganda. Subalit kung ang nagpunla, siya rin ang maglilinang at mangangalaga, ay siguradong tutubo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, tatawagin ko po ang isang alagad, si kapatid na Marie. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid kung paano nga po ba yung evaluation natin sa ating sarili, kung sa Tagalog po, pagsusulit natin sa ating sarili po. Sabi nga po ni Tita Beth, alang iniwan yan sa nag-aaral tayo, kinder hanggang pataas. Sa buhay sanlibutan po, pag pumasok po tayo ng kinder, hindi pa po tayo marunong magsulat. Marami pa po tayong, yung nagtuturo po doon, yung pinaka-teacher, doon po tayo kukuha ng ating matututunan. Doon po tayo tinitraining kung paano magsulat ng ating pangalan, ng mga letra, magbilog, upang sa ganon